Magandang araw sa iyo Tito Makoy at sa lahat na nakikinig dito sa iyong channel. Naniniwala ako na pag nasubukan mo ang isang bagay at nagustuhan mo ito sa unang subok, hahanapin mo pala ito. Kung hindi ka naman ganap na maghahanap talaga nito, basta kung merong pagkakataon na magagawa mo yon, gagawin nyo ng kung sino man ang iyong kaugnayan. Tito Makoy, ito'y base sa aking karanasan. Ako nga po pala si Talon, may asawa at mga anak, pamilyadong tao ako. At masaya kaming mag-anak sa aming payak na pamumuhay. Ang kwento ko Tito Makoy o kaya kwento namin ng kaibigan kong si Yamo, kagaya ng mga nabasa nyo na, magkababata, magkaibigan mula pa pagkabata. Ang hindi inaasahang pagkakaroon namin ng kakaibang relasyon ay bunga ng pagiging mapanuri namin sa mga bagay na dinadaanan natin kahit sino sa atin mula pagkabata, lumalaki hanggang sa pagtanda. Ang ibig kong sabihin Tito Makoy, yung bawat yugto ng buhay natin na kinakailangang daanan ng isang normal na tao. Dala ng pagiging mapanuri at mapanubok namin, batang-bata pa kami ni Yamo nang unang subukan namin ang pagsasaya. Biglang bumilis ang paglaki naming dalawa ni Yamo matapos kaming matuli. Magkasabay kaming nagpatuli Tito Makoy, yung traditional lang. Alam nyo na po, sa barangay kami, sa gilid nga lang ng sapa. Sa kanoong panahon natin Tito Makoy, ang bagay na ito ay sikreto. Hindi natin ito ipinapaalam sa pamilya natin kasi nahihiya tayo. Hindi katulad ngayon na ang pagpapatuli ay isang bukas na usapan ng pamilya. Kaming dalawa ni Yamo nagti-teenager, lalong umiigting ang aming samahan, ang aming lihim na paggawa ng pribadong bagay. Wala Tito Makoy na usapan, basta pag nag-umpisa ang isa, automatic na yan. Kaya lang hindi naman kami yung tipong pilit talagang hahanap ng pagkakataon para makagawa ng pribadong bagay. Yung kagaya ni Naili at Tupi, yung magpinsan Tito Makoy na nabasa mo na yung kwento nila, hindi kami ganoon. Kasi kami ni Yamo, nagagawa lang namin ito kung merong pagkakataon. Gaya ng kung minsan merong group assignment sa school na dapat namin gawin o kaya project. Sa bahay namin o kaya sa bahay ni Yamo namin ginagawa iyon. Pagkatapos, matutulog kaming magkasama, dito na namin na isasabit ang aming pribadong ginagawa. Buong high school Tito Makoy, ginagawa namin at lihim namin itong dalawa. Walang nakakahalata sa amin noon kasi nga sa mata ng tao, normal lang na magkaibigan kaming dalawa. Early 90s, nagtapos kami ng high school, nagkahiwalay na kaming dalawa. Walang gaanong drama o emosyon sa aming paghihiwalay ng landas kasi Tito Makoy, anticipated na namin na darating ang panahong ito. Napadpad si Yamo sa Laguna, ako naman sa Manila. Mahaba rin ang panahon Tito Makoy na wala kaming komunikasyon kasi noong panahon na iyon wala pa naman tayong cellphone. May mga cellphone na rin noon ngunit yung mga mayayaman lang talaga, yung ang lalaki pang cellphone at mga analog. Mga negosyante ang nakikita ko noon na meron nito. Ako nga pala Tito Makoy, bago ako lumuwas ng Manila, nag-aral muna ako ng electrician sa TESDA. Ito ang naging puhunan ko. Nakapasok ako ng trabaho, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas. Hanggang sa nakapag-asawa ko Tito Makoy, lumagay sa tahimik at nagkapamilya. 2003 Tito Makoy, nagkaroon na rin ako ng cellphone. Isang araw nakatanggap ako ng text mula kay Yamo. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako kasi dumaan ang ilang taon, hindi kami nagkausap, wala kaming komunikasyon. Ngayon, meron siyang text sa akin. Umuwi pala itong si Yamo doon sa lugar namin noong mga bata pa kami at hiningi niya sa mga kapatid ko ang aking cellphone number. Kaya nakapag-text siya sa akin.
Yun na rin Tito Makoy ang aming naging umpisa sa pagkakaroon muli namin ng komunikasyon. Subalit hindi yung regular, yung palagian. Paminsan-minsan lang merong mga text at kung minsan nga joke lang ang tinetext namin. Dala nga Tito Makoy nang pareho kami busy sa trabaho, pansamantalang hindi kami nakapag-kumustahan kahit sa text. Pwede kong sabihin Tito Makoy na yung totally wala kaming update sa bawat isa. At sa panahong ito kaming dalawa, pareho na may mga kanya-kanyang pamilya. Taong 2011 Tito Makoy, lumipad ako papuntang Jeddah, Saudi Arabia para makipagsapalaran at maghanap buhay. Alam nyo na po ang kinikita natin sa Pilipinas, hindi kakasya sa pangangailangan. Kagaya ko Tito Makoy, lumalaki na ang mga anak namin, lumalaki na rin ang mga gastusin. Kaya kinakailangan kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Napadpad ako dito sa Jeddah. Nakapasok ako bilang isa sa mga electricians ng isang construction firm kung saan ako nagtatrabaho magpahanggang ngayon. Taong 2012 Tito Makoy ang Facebook nag-umpisa na talagang mamayagpag. Noon ako nagkaroon na rin ng account sa Facebook. At sa pagkakaroon ko ng account sa Facebook, muli kaming nagkaroon ng komunikasyon ni Yamo. Ang kwentuhan namin ay tungkol sa buhay namin ngayong meron na kaming kanya-kanyang pamilya. Kapwa kami masaya Tito Makoy sa aming pagkikwentuhan. At sa Facebook ko na rin nalaman Tito Makoy na nasa Saudi Arabia rin pala itong si Yamo. Kaya lang ako nasa Jeddah, siya naman nasa Riyadh. At mas nauna pala siyang dumating dito sa Saudi Arabia kaysa sa akin. Nagtrabaho pala bilang office driver sa isang construction firm itong si Yamo. Ngunit noong mag-retire ang executive na kanyang pinagsisilbihan, umalis na din itong si Yamo sa kanilang kumpanya. Dahil Tito Makoy, kinuha siya at isinama siya ng kanyang pinagsisilbihang executive. Yung amo niya kasi Tito Makoy, meron pala itong sariling istiraha at farm. Si Yamo ang namamahala nito magpahanggang ngayon. Isang araw Tito Makoy, kinailangan naming bumiyahe ng Riyadh para sa pag-i-install ng mga electrical lines sa gusaling itinatayo ng aming kumpanya. Bago ako tumulak papuntang Riyadh, ipinaalam ko yon kay Yamo. Alam niyo po, tuwang-tuwa siya na makakapunta ako sa Riyadh. Maging ako Tito Makoy, tuwang-tuwa rin kasi makalipas ang mahabang panahon, may pagkakataon kaming magkita ng kaibigan ko. Pagdating namin sa Riyadh, palibhasa lugar niya iyon, si Yamo mismo ang sumundo sa akin sa bus terminal papunta sa quarters kung saan ako mananatili pansamantala habang hindi pa tapos ang aming ginagawa sa construction site. Subalit Tito Makoy, ang kinalabasan, inihatid lang ni Yamo ang kasamahan ko sa quarters namin sa may construction site mismo. Pagkatapos, hindi siya pumayag na hindi ako sumama sa kanya sa istiraan na kanyang pinamamahalaan at kung saan din siya nakatira. Matagal kasi kaming hindi nagkita at ngayon lang ang pagkakataong makakapagkwentuhan kaming dalawa. Total kasi meron naman siyang service na sasakyan na minamaneho kaya hindi ito problema. Pagdating namin Tito Makoy sa istiraan na kanyang pinamamahalaan, nalaman ko na 3 unit pala ang istiraang pinamamahalaan ni Yamo. Dito rin siya nakatira. Maganda ang kanyang tinutuluyan Tito Makoy kasi nga mini resort ito, malapit lang sa city center at hindi kalayuan sa construction site na project ng aming kumpanya. Dumating kami ng Riyadh hapon at noong gabi, abalang-abala itong si Yamo sa pag-aasikaso sa akin. Kaya lang Tito Makoy, sa aming muling pagkikitang ito ni Yamo, hindi ko akalain na muli naming magagawa ang ginagawa namin noong kabataan namin. Ang kanya kasing bahay na tinutuluyan, bahay na ito kung maituturing Tito Makoy, yung quarters na kanyang tinutuluyan, maganda rin, para nga itong bahay kasi nasa loob ng mini resort. Iisa lang ang silid tulugan at
iisa lang na malaking kama ang higaan. Kaya sa aming pagtulog, magkatabi kaming dalawa. Walang pangungusap at walang salita ang binitawan kaming dalawa. Basta Tito Makoy noong yumakap sa akin si Yamo. Marahil, sabihin nating muscles at emotion memory ang dumapo sa aming dalawa, kaya kaagad kaming nagtuloy-tuloy sa pag-aaliw namin sa aming sarili. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, mas intense at mas matamis ngayon. Palibhasa siguro, pareho na kami mga pamilyadong tao. Alam na namin ang tungkol sa pribadong bagay. Alam na namin kung paano masiyahan ang kapareha. Kaya mas intense at mas matamis. Ako, Tito Makoy, aaminin ko sa'yo, noong mag-umpisa si Yamo, biglang nanumbalik sa aking pakiramdam yung nararamdaman ko noong high school kami tuwing nasa pribadong sandali kaming dalawa. Yung kasiyahan, Tito Makoy, na hindi mo rin maipaliwanag at hindi mo talaga maitatanggi. Ganoon pa rin kaming dalawa. Walang pag-aalangan sa bawat isa. Malaya naming ginagawa ang anumang gusto naming gawin para lalong maging masaya kaming dalawa sa gabing iyon. At ang pribadong bagay na aming ginagawa, nagtuloy-tuloy ito habang nasa Riyadh ako. Doon talaga ako ganap na tumutuloy sa tirahan ni Yamo. Sinusundo niya ako sa hapon at muling inahatid sa construction site tuwing umaga. Magtatatlong linggo akong nanatili sa Riyadh, kaya magtatatlong linggo rin na magkasama kaming dalawa ni Yamo. Sasabihin ko, Tito Makoy, na muling nanumbalik sa aming dalawa ang siguro damdamin namin sa bawat isa, basta yung kakaibang pagtitinginan naming dalawa sa bawat isa. Alam niyo po, dito ko napagtanto na madali palang makaalala ang pakiramdam natin kahit na ilang taon pa ang lumipas. Kasi ganoon na ganoon kaming dalawa ni Yamo. Hindi namin nakalimutan yung nararamdaman naming dalawa tuwing gumagawa kami ng pribadong bagay noong kabataan namin. At mula noong unang biyahe kong iyon, Tito Makoy, sa Riyadh, tuwing merong project ang aming kumpanya sa Riyadh, ipinapadala ako para sa pag-i-install ng mga electrical connections. Palaging doon ako tumutuloy kay Yamo. Kasi nga itong si Yamo, Tito Makoy, hindi talaga pumapayag na hindi ako manatili doon sa kanyang tirahan. Kaya naman, balik kami sa dati naming gawain tuwing merong project, magkasama at magpahanggang ngayon, Tito Makoy. Kapag merong trabahong kinakailangang gawin at kinakailangan kong bumiyahe sa Riyadh, doon ako tumutuloy kay Yamo. Ilang taon na rin ang nakalipas na ganito kaming dalawa. Pag may pagkakataong magkasama kaming dalawa. Kung mga holidays naman ay yan, Tito Makoy, minsan si Yamo pumupunta dito sa Jeddah at syempre sa company accommodation namin siya tumutuloy. Hindi rin ako pumapayag na hindi siya tumuloy sa aking tinutuluyang accommodation. Ang accommodation kasi ng aming kumpanya, Tito Makoy, nasa labas ito ng construction headquarters. Isang gusali ito na inuupahan ng aming kumpanya. At pinapayagan din ng kumpanya paminsan-minsan kung merong bisita ang sino man sa amin, pwedeng tumuloy sa aming tirahan. Bawat isa kasi sa amin, Tito Makoy, meron namang kanya-kanyang silid. Kaya tuwing bumabiyahe itong si Yamo sa Jeddah, dito siya sa aking tirahan tumutuloy. Meron akong sariling silid. Meron kaming privacy dalawa sa aming pagtulog. Alam mo, Tito Makoy, sa sitwasyon naming itong dalawa, masasabi ko talagang mahirap din palang talikuran ang nakaraan. Mahirap malimutan ang saya ng katawan na ating nararamdaman. Mahirap talikuran ang pinagsamahan. Bagamat paminsan-minsan lang kami ni Yamong na pagbibigyan namin ang aming mga sarili, ngunit hindi ko rin talaga maitatangging kahit ganito na kami tumatanda na, malalaki na ang mga anak namin. Hinahanap-hanap namin ang bawat isa, ang tawag ng aming mga katawan at
pakiramdam. Subalit Tito Makoy, kahit na ginagawa namin ito, sinisiguro ko sa iyo na top priority pa rin namin ang aming pamilya. Mahal namin pareho ni Yamo ang aming mga asawa at mga anak. At kapwa kami nakatuon sa pagtataguyod namin sa aming pamilya. Sa katayuan namin ngayon Tito Makoy ni Yamo, masasabi ko na ang mga katawan pala ng dalawang tao kapag napag-isa ito, tila bawat himaymay ng laman nakakaalala ng pakiramdam. Kasi nga sa unang muling pagkikita namin ni Yamo, yung gumawa siya ng unang hakbang, madaling naalala ng aking pakiramdam ang tamis ng aming ginagawa noong kabataan namin. Sa kasalukuyan Tito Makoy, nandito pa rin ako sa Jeddah dito sa Saudi Arabia at medyo matagal-tagal pa at malayo-layo pang isipin ang mag-final exit. Kasi sa ngayon sa kasagsagan ng pagpapaaral sa mga anak. Masaya ako Tito Makoy na inaatupag ko ang pagtataguyod ko sa aking pamilya. Mahal na mahal ko ang aking pamilya at si Yamo ganoon din. Mahal na mahal niya rin ang kanyang pamilya. At hanggat narito kami sa Saudi Arabia Tito Makoy, nananatili kaming dalawa ni Yamo sa aming kakaibang pagiging magkaibigan. Kaming dalawa Tito Makoy ni Yamo, kapwa hindi sumasabay sa gawain ng marami nating mga kababayan dito. Yung habang hiwalay sa asawa, naglalaro sa ibang babae, hindi ang pamilya ang pinagtutuunan ng atensyon, ang kalungkutan ang ginagawang dahilan para magloko. Kaming dalawa ni Yamo Tito Makoy, hindi ganoon. Oo Tito Makoy, meron kaming kakaiba at lihim na relasyon nitong si Yamo. Ngunit sa likod niyan, ang pamilya pa rin ang aming pinagtutuunan ng atensyon. Ang pamilya pa rin ang dahilan kung bakit nagsusumikap kaming dalawa. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po basahin nyo kahit na walang gaanong drama. Simpleng-simple lang, ngunit sana ibahagi nyo rin dito sa iyong channel. Ang isa sa mga nakikinig sa iyo dito sa Saudi Arabia, Talon. Maraming salamat Talon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako dyan sa sinasabi mo na kapag ang katawan ng dalawang tao na pag-isa, yung pakiramdam ng bawat himaymay ng ating laman, hindi na yan nakakalimutan. Sangayon ako dyan. Mawala man ng pansamantala, ngunit madaling naaalala yan. Kasi nga meron ng emotional attachment yan. Tuwing napag-isa nyo na ang katawan yung dalawa, laging nandyan na yan. Imposible naman kasi yung nagkaroon kayo ng pribadong bagay na wala namang emotional attachment. Liban na lang kung kumuha ka ng bayaran, ibang usapan yan. Ngunit kung sa relasyon ng magkaibigan, magsyota, mag-asawa, laging mayroong emosyon na naka-attach dyan. Kaya sabihin na, kaya sangayon ako na sa sinasabi mong mahirap makalimutan ng pakiramdam kahit pa ilang taon na ang lumipas. Ngayon sa relasyon nyo namang dalawa, okay lang ako dyan na paminsan-minsan gumagawa kayo ng pribadong bagay kahit na maedad na nga kayo at meron ng pamilya. At sa tingin ko mas maigi nga yan kaysa kung maghahanap kayo ng relasyon dyan na maghahanap ng relasyon na babae. Mahirap yan. Kaya okay lang sa akin hanggat ang priority nyo talaga ang inyong pamilya. Wala naman akong nakikitang masama dyan. At yung damdamin nga kung ano man ang nararamdaman mo sa kapwa lalaki, sa akin naman parang hindi yan issue eh. Basta alam nyong mahal nyo ang isa't isa, may pamilya kayo ngayon, yung pamilya pa rin ang inyong pinagtutuunan ng pansin, wala akong kontra dyan. Hindi ako kumukontra dyan. Kasi nga kung titingnan mo ang sitwasyon, mas maigi na yan kaysa kung mambababae kayong dalawa na mapapagastos kayo, magiging dahilan para mawasak ang inyong pamilya. Mas mahirap yun. Ngayon ang sitwasyon nyo, okay lang ako dyan. Wala akong problema dyan. Sa muli Talon, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out,
Uunahin ko ngayong i-shout out si Mr. Boy Puhanes kasi si Mr. Boy Puhanes, sina-shout out niya si Chor Barrel. Chor Barrel, kung nakikinig ka ngayon, ang ating kasamahan, ang ating kapatid na si Mr. Boy Puhanes, nagsa-shout out sa iyo. Basahin mo na lang ang kanyang comment doon sa sinusundang upload nito na pista sa nayon, uuwi si Chito. Naku, yung kwento pala na yun, ang dami talagang mga kasamahan natin ang nalungkot at na-touch talaga doon sa kwento. Maging ako nga mga kaibigan, habang binabasa ko yun, na naiyak rin talaga ako. Nakakaawa yung bata, nakakaawa si Chito. R.I.P. Chito. Sa muli si Mr. Boy Puhanes, shout out sa iyo, at Chor Barrel, sina-shout out ka ni Mr. Boy Puhanes. Shout out din sa ating kapatid na si Billy Kabigting ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Billy, shout out sa iyo at maraming salamat. Ingat kayong palagi dyan. I-shout out na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa Abu Dhabi at sa buong United Arab Emirates. Ang ating kapatid rin na si Joffer ng South Korea, shout out sa iyo Joffer at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang isa pang kababayan natin na nasa Jeddah ito. Si Talon nasa Jeddah at itong kasamahan natin si Carlos Jaba nasa Jeddah rin. Kaloy, shout out sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan sa Jeddah. Maraming salamat. Ang isa pang kapatid natin, first time itong nagpapa-shoutout, si Rick Gloria. Si Rick Gloria gusto ring makahanap ng forever at isasama ko siya sa ating regular na hinahanapan ng forever. Sa Team A ko siya isasama, si Rick Gloria. Sa muli, Rick Gloria, maraming salamat at shoutout sa iyo. Ang ating kapatid naman na si Felipe Gorospe ng Italy, shout out sa iyo Ipi at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Miguel Torres ng Iba, Zambales. Miguel Torres, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat dyan sa Iba, Zambales. Ganoon din ang ating kapatid na si Romeo Sarati ng Pangasinan. Mio, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Josel Tabuena. Josel, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Itong si Josel, lungkot na lungkot siya at naiyak raw siya doon sa kwento ni Chito. Yung sinusundang upload nito na pista sa nayon, uuwi si Chito. Ganoon din ang i-shoutout ko ngayon, hindi siya nagpapa-shoutout, ngunit i-shoutout ko ang ating kapatid na nasa Aloha State of Hawaii, si Ricky alias Top Gun 1968. Ricky, ingat kayong dalawa dyan. Kayo ni Faustino Fabro, alam ko pareho kayo dyan nasa Hawaii. Grabe pala yung nangyari dyan sa Hawaii. Ayon kay Ricky, 2 linggo raw na tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya kitang-kita ko rin talaga yung baha. Matinding matindi. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Hawaii, ingat po kayong palagi, lalong-lalo na kay Ricky at kay Faustino Fabro. Sa iba pa nating mga kapatid, mga kaibigan, hindi sila nagpapa-shoutout, ngunit gusto kong i-mention. Shoutout kay Victor Bueno, itong si Victor Bueno. Ang alam ko kay Vic, taga Bicol, ngunit nasa Cavite na nakatira ngayon. Shoutout sa iyo, Vic, at maraming salamat. Ganoon din gusto kong i-mention itong si Chor 1304. Salamat Chor. Ang sabi kasi sa akin ni Chor, sana raw palagi akong nasa mabuting kalusugan. Ang kalusugan ko nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat Chor. Actually mga kaibigan, kaya nga pala ako natagalan ngayon bago nakapag-upload kasi ano ba ang magandang gamot sa indigestion? Ito ang problema ko kasi tuwing sinusubukan kong mag-taping, mag-record, nahihirapan ako kasi dighay ako ng dighay. Yung mahigit ng 1 linggo itong nararamdaman ko ngayon, yung indigestion. Ano bang magandang gamot dyan? Ngunit gusto ko yung natural lang, ayoko nung synthetic na gamot. Ano bang nilaga? Ano bang kinakailangang dahon ang ilaga ko at inumin para matigil itong indigestion na aking nararamdaman.
Iyan ang dahilan kung bakit hindi kaagad ako nakapag-record. Kaya pasensya na po kayo muli sa medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload ng kwento. At ang isa pang kapatid natin, si Tim Gonzales ang alam ko si Tim Gonzales nasa California ito, USA. Tim, special mention sa iyo at shout out. Ganon din si CJ ng Chicago, Illinois, USA. CJ, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at kumustahin ko na rin si Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada, USA. Ang isa pang nasa US, si Troy Manggibin. Kayong lahat dyan, mga nasa US. Medyo kasi marami-rami na rin ang ating mga kasamahan dyan sa US. Kaya shout out sa inyong lahat. Pakisulat na lang kung gusto nyong magpa-shout out para sa sunod na upload, i-shout out ko kayo. At ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Adon Adon, shout out sa iyo at maraming salamat. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, ang babasahin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa ngayon palang nakikinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babasahin ko po, ang mga pangalan na aking babanggitin, naghahanap sila ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Mr. Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barrel. At sa susunod, kasama na dito sa Team A si Rick Gloria. So sa muli po, yung mga naghahanap ng forever, yung mga pangalang binanggit ko, naghahanap sila ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli po, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo at sumayin nyo sana ang biyaya galing sa itaas.